chapter 23, verses 1 to 16. At ang nagsulat nito ay isa sa pinakamagaling na hari at isa sa pinakamatapang. Pero dumating sa punto na ang lahat ng mga bagay o talino, ano man ang meron sa kanya o meron sa atin, wala pong niyang magagawa unless ang Diyos at maging sentro ng mga pagpapala sa buhay natin. Ito po ay sulat ni Haring David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your right and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kung makita natin ang mga bagay na dumadating sa buhay ng bawat isa sa atin, iba-iba tayo ng mga pagsubok na dinadanas. Pero makita natin na even the great king, even yung tao na inanoint sa murang edad, na-train ng Panginoon sa maraming pagsubok. Hindi ordinary ang buhay ni David. No? Kasi nga, bata pa siya, isolated siya. Bata pa siya, meron na, no, na mga pinapagawa sa kanya. Kaya nga naisulat yung David and Goliath. Ito ba ay patungkol sa spiritual lamang na buhay? At ito ba ay gusto na ni David, no, na magkita sila ng Panginoon? Kasi kung titingnan natin, maraming konteksto ang nabubuo, no, sa Psalms 23. He was anointed at a young age. He was prepared to do the kingship and to rule the Israel. Pero makita natin, along the way, nagkakaroon ng mga bagay na minsan itatanong mo sa Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay. At kung makita natin, no, iba-iba. Ang iba ay nasa bingit ng kamatayan, ang iba ay naghihirap, ang iba ay open ng gospel, pero hindi tayo makapag-preach ng gospel. Open ang gospel, malaya ang gospel, pero wala tayong magawa. Sa mga lugar naman na persecuted in church, buhay ang kapalit sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. The title of my preaching is All-Sufficient Savior. Ibig sabihin, sa anumang panahon, sa anumang mga kapamaraanan, at sa mga imposibleng bagay na hindi natin kayang save ang ating sarili o ang ating pamilya, si Kristo ang lahat na gagawa niyan para sa atin. Jesus Christ led the sheep, and He is called the great shepherd. Tayo mga Kristiyano ay hinahalin tulad sa mga tupa. Kaya nga ang mga sheep, wala siyang kalaban-laban. Gaya ng ibang hayop na kaya lumaban, tayo na mga Kristiyano, ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas ay walang iba kung hindi si Kristo. At kung makita natin ang buhay ni Kristo, 3 years in His earthly ministry, wala kang makita, no, na si Kristo ay nakikipagtigma physical. Pero makita natin, matapang si Kristo. Nung bata siya, natagpuan siya sa sinagogue at nakikipag-argue o nakikipag-debate sa mga Pariseo. Doon natin makita na all-sufficient ang katalinuhan ni Kristo. Tayo ng mga tao, nandun palagi sa atin, no, ang ugali ng demonyo. Bakit kaya?
Dahil mayabang tayong mga tao. At ang kayabangan niya ay ugali yan ng demonyo. Number one is enemies. No? Amid the enemies, you face. Una, no? Iba-iba yan. Na marami tayong kaaway kahit wala tayong ginagawa. Ganyan ang inaharap ni King David. At ang matindi dyan, dahil sa ginawa ni King David, pamilya niya ang nagbanta at aagaw ng kanyang hari. Ang pinakamasakit niya ay ang kanyang sariling anak. Ang matindi din doon, nagkaroon ng alliance ang kanyang anak sa mga tao na naging loyal kay David, even the generals. Paano natin harapin to sa konteksto ng Biblia? Number 2, fears. No? The fears this life brings. Lagi tayong natatakot. Wala tayong pambayad ng kuryente. Wala tayong pambayad ng tuition fee ng mga bata. Walang allowance sa mga bata. Dito sa atin, ganoon ang konteksto ng buhay natin. Sa iba, talagang papatayin ka kapag nalaman na ikaw ay isang Kristyano. Ito ang mga bagay, no, na nagdadala ng mga worry sa buhay natin. At kung kayo ay magulang, talaga mag-worry kayo. Number 3, hardships. Makita natin na ganito siya kahirap. Ang mga trabaho ay halos patayan na. Ang mga kumpanya ay laging gustong maging number 1. Ang mga tao o ang mga estudyante ay laging gustong maging number 1. Kaya nag-aaway-away ang mga tao dahil dyan. No? Even legends ng basketball, NBA, PBA, no? Boxing, who is the greatest among them. Hardship. Mahirap ang buhay. Mahirap magpaaral. Mahirap mag-parking. Babaha. Kumukulog. Tinitreated ang ating kalayaan. Nagkakaroon ng mga banta ng giyera sa buong mundo. Paano? No? The place of our greatest danger is the darkest valley. Ito yung naramdaman ni King David nung siya ay kinudita at ang magkukudita sa kanya ay sarili niyang anak. Marami tayong kahinaan sa buhay. Marami tayong mga flaws na pwedeng bumagsak at akala ni David, no, wala na siyang katapusan. Kaya doon niya nakita at bumalik at umiyak siya. At doon sinabi niya na redeem me, O Lord. Doon nabuo ang pagiging humble ni David. Pero at the same time, he's very confident. Kaya mga Kristiyano, ang ating kumpiyansa ay nakay Kristo. Dahil kung si Kristo ay all-sufficient Savior, ilalagay niya kayo sa dapat ninyong kalagyan. And you should not have to worry about it. Tested, no, sa pagiging Kristiyano, ang pagiging humble. Hayaan nyo ang Diyos ang maglagay sa inyo kung saan niya kayo ilalagay. Sino ba si Joseph? Parang parehas lang sila ng mga agony ni David. Ikaw ba naman? Sarili mong kapatid, paplanuhan kang patayin. Anong simula yan? Inggit lang. Tingnan ninyo, itong mga sinatawag na darkest valley. Bakit kinukuditan nila si David? Di ba? Siyempre gusto nilang mamuno at gusto nilang maging kagaya ni David. Pero tandaan natin, bata pa si David, inanoint na siya ng Panginoon. Therefore, kahit anuman ang danasin ni David, God will redeem His people. Ano man ang kahirapan natin, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa ginagawa niya sa buhay natin.